Mula sa mga napulbos at durog na uling na isipan ni Frederick na gumawa ng bagong makina para muling mamolde ang mga ito. Ngayon, humahataw na ang kanyang agribusiness sa pamamagitan ng kanyang eco-friendly Brickstone Coco Uling. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang mga teknolohiya ang nadidiskubre na paminsan-minsan ay nagsisimula lang sa isang aksidente. Bagamat hindi may tuturing na aksidente ang nangyari sa isa nating kababayan sa lalawigan ng Quezon, nakaisip siya ng isang bagong pamamaraan sa paggawa ng uling na eco-friendly at makakatulong pa sa iba pang mga farmers. Ito ang Brickstone Coco Uling sa Candelaria, Quezon. Ang Brickstone ay kinuha sa pangalan ng briquette at saka stone. Kasi ang charcoal na ginagawa namin ay, ang tawag ay charcoal briquette, tapos stone kasi para siyang bato. Naisipang pasukin ni Fred ang paggawa ng coco charcoal briquettes nang minsang ipinagbawal ang pagputol ng kahoy sa La Union. Doon ko na rin nakuha yung idea ng pag-uuling kasi talagang mahigpit na ipinagbabawal na ang pagpuputol at paggawa ng uling sa La Union. Doon nag-start ang aking idea. Nung time na nag-distribute at nagbebenta na ako sa mga palengke, nakita ko yung mga agricultural na waste na bao ng nyog, pampasikip doon sa palengke. So naisipan ko na bilhin na rin yun at i-backload at gawing uling. Doon nag-start ang aking paggawa ng charcoal. Hindi man agad na naging successful sa simula, ay hindi ito nakapigil sa kagustuhan niyang makabuo ng isang bagong pamamaraan sa paggawa ng uling. Minsan nga may bumili sa akin ng uling na bao. Sabi niya, bakit durog naman yung uling ko? Biniro ko siya na sinabi ko na pwede nating buuin yung mga durog na uling, yung powder na uling. Pwede nating buuin. Doon sa pagbibiro ko na yon sa customer, hindi ko sukat akalain na mangyayari pala yon, na pwede pala nating buuin yung mga durog at powder na uling. Mula doon sa mga powder at durog na uling, naisipan kong bumuo ng isang molde na makina na may motor upang maging premium ang uling at maging compact, mas matigas kaysa doon sa ating traditional na uling. Noong may molde na ako, naisipan ko din ang gumawa ng isang pulverizer o pandurog ng uling, mixer para doon sa paghalo ng binder na ginagamit para tumigas ang uling, tapos yung ating dryer pampatuyo. Ang charcoal briquette ay gawa sa mga agroforest waste, agricultural waste na gaya ng mga bao ng nyog, bunot ng nyog, twigs, mga balat ng palay, leaves, at kahit mga water lily, pwedeng gawing charcoal briquette. Ayon kay Fred, maraming advantages ang paggamit ng coco charcoal briquettes na hindi makukuha sa traditional na uling. Unang-una ay ito ay eco-friendly dahil hindi na natin kailangang magputol ng libu-libong punong kahoy para gawing uling. Ito na yung alternative na modernong paraan ng pag-uuling para maiwasan na yung talamak na pagpuputol ng mga punong kahoy. Dahil alam naman natin na kapag nagputol ng mga kahoy, andyan ang mga flash flood, landslide, at mga calamities na dulot ng mga pagpuputol ng mga punong kahoy. Hindi ito mausok, uniform ang size, walang amoy, at matagal maubos. Yun ang advantage ng charcoal briquette sa traditional na uling na kahoy. Naging kaagapay din ni Fred sa kanyang negosyo ang DTI. Dahil hindi naman tayo negosyante, sa tulong ng DTI, ang programa ng DTI na Kapatid Mentor Me Program o KMME Program, naturuan ako kung paano ang mga diskarte at mga teknik sa pagninegosyo simula sa pagbibenta, pagmamarket ng product. At para sa hinaharap, ay ipagpapatuloy pa rin ng Brickstone Coco Uling ang kanilang advokasya na makatulong sa mga farmers. Plano ko in the future na matulungan at ma-educate yung ibang mga farmers
para may mapaglagyan sila sa mga agricultural waste nila na pwede pampakinabangan.